Ang pinili ko is SRNE pa rin, MC series siya, pero ang available ngayon is yung 85 ampere lang. So yun yung pinili natin ngayon. So katulad siya nito, MC series, pero mas malaki syempre kasi 85 ampere yun. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Ito na guys, no? So hapon na, cloudy sky. So 3:44 in the afternoon. So ngayong araw na to, dumating na yung in-order natin na solar charge controller. So kagaya ng nasabi ko doon sa naunang video natin, mga naunang video, target talaga natin na mag-upgrade ng solar charge controller. Kasi ang nangyayari dito sa ating SRNE na MA series, nasasagad ko lagi no, yung charging current niya na 40 ampere. No? Sagad na sagad siya. So, kumbaga, persadong-persado yung ating MA series. And hindi pa natin na-utilize yung full function or yung full power ng ating JA solar panel na dalawang 610 watts. So, ang target talaga natin dito is 60 ampere na solar charge controller. Pero ngayon kasi, hindi available sa market yung 60 ampere ng SRNE. So, ang pinili natin, top decision for me, ang pinili ko is SRNE pa rin, MC series siya, pero ang available ngayon is yung 85 ampere lang. So, yun yung pinili natin ngayon. So, katulad siya nito, MC series, pero mas malaki syempre kasi 85 ampere yun. Ito ay 20 ampere lang na MC series. So, yun guys. So, let's see. Open na natin to. Jack Solar, anong plano? Off-grid solar, parang superhero. May bago bang battery o kulang sa control. Yan. Kaya ito na guys, no? So, nakalas na natin. So, ito yung ating MPPT solar charge controller. Ito siya guys. So, yan nakalagay. MPPT solar charge controller lang, no? So, wala siya nakalagay na SRNE. Dito naman is yung dimension niya lang. No, walang model name. Dito rin sa kabilang side, image lang niya. Dito naman, dito natin pala nakita yung model name niya. So, yan guys, ang model name niya is MC 4885 N25, no? One piece. So, gross weight is 6.55 kilograms. Net weight, yung mismong unit lang is 5.42 kilograms. Okay. So, ayan. So, open na natin, no, yung ating controller. Ayan. Okay. Ayan. So, pag open, meron tayong manual, no? Instruction manual. And then, ito yung temperature sensor, no? May kasama siya. And then, ito na yung ating charge controller. Yeah. Ito siya, guys. So, yan. So, empty box na to. Wala nang laman. So, ito yung ating charge controller. Oops. Yan na siya. Medyo mabigat. Mabigat to, guys. Ayan. So, ito siya. Ito ay yan. Yan. Mabigat siya guys, no? So, ito siya. MPPT Solar Charge Controller. SRNE. And then, ayun, no? Sa bottom is ganun lang siya.
So, yeah. Ayan. So, ang gagawin natin ay i-test siya. No? I-test natin to. Ito natin to. Yan. Yan. Okay. Tapos, yan. Okay, positive, negative. Output. Output, ayun. So, na-trace niya. $26.4. No? Tapos, naka-night mode. So, check natin dito sa app kung ma-trace natin. Kasi may built-in Bluetooth to, guys, no? May built-in Bluetooth yan. So, ngayon, check natin kung makakonect tayo. Add device. Add device. Bluetooth. Okay, so ito MC4885, ito yon. So add natin. So ayan siya. So ito na yan, guys, no? MC4885 N25. So na-add na natin siya. And then pwede tayong ano ng parameters. So gagawin natin 24 volts to set up. And then ito gagawin natin lithium iron phosphate setup, no? So yan, by default ito na yung mga yan. So max charging current 85 ampere, no? Yan. So pero ako ito dahil nga nag-oversize tayo, pwede kong i-reduce to, no? Charging current niya. So pwede kong gawin tong 60 lang. Actually 60 ampere. No. Yan, no. Pwede natin gawing 60 ampere. Yan, setup na yan. So okay na. So yung initial setup lang natin, ang sineset natin is yung battery type, no? Battery type tsaka yung ating voltage system as well as yung charging current binaba natin, no? Kasi gusto natin hanggang limit lang natin na 60 ampere. Basic info. O yan. Parameter setting. Yan. In-open niya ulit. Yan. 24 volt system, lithium iron phosphate. Tapos charging setting, ayun pa rin, 60 ampere. No? Kung ano yung sinet natin. Yan lang. The rest is default na. Okay. So, babaklasin ko yung MA series, no? Babaklasin natin yung MA series, ikakabit na natin to. So pagpapalit natin ng solar charge controller from MA series na 40 ampere to 85 ampere na MC series, no? Ang una kong papalitan is yung circuit breaker, no, in between solar charge controller and battery, which is ito yon, no? So gumamit ako dito ng single pole na circuit breaker. Pero ngayon, since nilimit na lang natin yung current nung MC series sa 60 ampere, so kailangan ko lang ng 60 ampere na MCB, no? Ito yon, no? So 60 ampere lang yung gagamitin natin na MCB. So double pole na rin yung gagamitin ko dito. So from single pole, bali dalawang linya na yung ikakabit natin sa circuit breaker, hindi lang yung positive line, no?
And pangalawang changes dyan is yung type ng terminal lug. So ito kasi Y-Speed yung ginagamit natin sa MA series, no? Whereas yung ating ano tawag dito, MC series, so pwede na yung mga ganito, yung mga terminal lug natin na pang circuit breaker din. So ganito yung gagamitin natin sa kanya. So papalitan ko yung mga terminal lug nito. So ayan guys, no, 4:24 PM pa lang. So pag tinignan natin dito sa ating solar charge controller, meron pa siya na-harvest na around 117 watts, no. So malakas-lakas pa, pero mag-sacrifice muna tayo ngayon kasi hinahabol natin yung oras eh. So bago natin balasin to, kailangan i-off muna natin yung MCB sa solar panel. Then pangalawa is yung MCB naman sa ating battery, no, going to battery, para matanggal natin tong ating solar charge controller. Update lang, no, so nakabit na natin yung ating double pole circuit breaker dito. Sa left side, yung wire na to papunta to sa ating 24 volt system na battery. Then yung dito naman sa right side, hindi pa natin nakakabit, papunta to naman ng solar charge controller. Pero dahil nga hindi pa natin nakakabit yung ating MC series, no, so mamaya natin isa-size yung wire dyan. And then ito pa yung terminal lug ng ating PB wire, no, galing sa solar panel to, is napalitan na natin siya, no, from Y-Speed ng MA series, no, pinalitan natin ng flat na terminal lug, no, para dun sa ating MC series. Bali, ang natira na lang na nakakabit dito sa ating MA series na solar charge controller is yung ating temperature sensor papunta to ng ating battery. And ito naman is ito yung papunta naman dun sa ating Wi-Fi module. So, pwedeng ito na lang din wire na to, itong dalawang to yung gagamitin ko para sa MC series since pareho naman yung kanyang terminal, no. Baka hindi na natin gamitin yung temperature sensor na kasama nung ating MC series. Ito na lang, luma na lang para hindi na ako mag-wiring ng bago. Ngayon, minodify natin yung ating slotted angle bar dito. So, ito yung dati, no? Itong patayo na yan, ito yung sa ating MA series. Kaso, yung ating MC series, guys, is medyo malapad siya, no? Kung i-compare dun sa MA series, ayan, no, malapad siya. So, kung yung dating slotted hole yung ating susundin, hindi yan kasya. Kaya minodify natin ng konti, dinagdagan natin ng slotted angle bar na pahalang, no? Dito natin i-mount yung ating MC series, no, sa dulo-dulong hole niyan. Moments later. Ito na, nakabit na natin yung ating MC series. So, malaking bagay yung ginamit natin na angle bar, no, slotted angle bar para magkasya yung ating MC series. So wala na rin akong i-adjust dito sa ating mga nakalagay dito, no? Kaya ito na lang talaga yung game plan natin dyan para mailagay natin itong MC series. And then, ayun nga guys. So ito yung Wi-Fi module natin. Pinasok na natin dito sa unang hole, no? Wi-Fi module yan. Ito yan guys. So yung temperature sensor nandito na rin. Pinasok ko na rin. Pero hindi ko pa nakakabit. No, temperature sensor dito yan. Dito yan sa temp, no. Tapos yung Wi-Fi module, no, yung Wi-Fi module natin, so na yun. Yung kanyang ito, white, di ba? So white din siya dito, ito. Kakabit natin siya diyan. No, tapos yun na, pwede na nating kabit yung linya ng battery and then yung solar panel. Ito, tinest ko lang kung aabot siya, pero hindi pa yung nakakabit, no. So ito yung sa solar panel natin. And yung sa battery naman, wala pa tayong wire dyan. So susukatin ko pa na aabot hanggang dito sa ating MCB. Tapos na tayo, no. So nakabit na natin yung wire galing sa circuit breaker papunta doon sa ating solar charge controller. Ito yun guys, no. So galing sa battery yun, no. Positive, negative, no. Ito yun. And then, ito naman yung wire galing sa ating solar panel. Yan. Positive naman dito sa kabila. Dito yung negative. Tapos, ito namang temperature sensor. Kinabit ko na rin yan sa temp, no? Ito na yan, nakakabit na. Ito naman, ito yung Wi-Fi dongle natin.
So, ito yung Wi-Fi dongle na yan. So, ngayon, naka-offline pa yan, no? Kasi hindi pa naka-on yung ating solar charge controller. So, check na natin ngayon, no? So, i-on na natin dito sa ating circuit breaker. Yun, nag-on na. So, ayan. Ayan, 26 volts, no? So, nagmamatch naman yung voltage niya doon sa ating LBD dito, no? Slight difference doon sa ating voltage indicator. Pero, okay na yan, no? So, ngayon, ang hindi na lang na-i-open is yung ating MCB sa solar panel. So, on ko na lang to. Para bukas, diretso na tong harvest. So, ayan, online na yung ating Wi-Fi module. So, ngayon, monitoring na lang natin ito sa ano muna. Check ko bukas kasi may pasok ako. So, check ko ma-monitor ko sa trabaho kasi meron naman tayong application yan. Okay, so makalat pa rin dito. So, ligpit time na, no? Okay na, nakabit na natin yung cover pala. Ayan, no? Nakita nyo. So, ayan. Itong purple is kagaya naman ng color coding dito sa ating MC series na medyo low current rating, no? So, purple means 24 volts, no, system. Itong green na kulay na yan, ibig sabihin is battery in normal condition, no? Tapos yan, yung unang ilaw sa solar panel, syempre, kasi nga gabi na, wala tayong power sa solar panel. Naka 9 volt din tayo dito sa ating remote meter. Okay, so check na lang natin ito bukas. The next morning. First day of harvest natin, guys. So wala ako sa bahay ngayon, na-access ko lang yung ating solar charge controller through Wi-Fi module. So 9:03 AM na. So dito tayo titingin sa left side natin na setup, no. Ito yung 1.22 kilowatt nating setup. So sa right side naman is yung 400 watts na setup natin yan. So makikita natin dito sa left side, ito yung MC series natin. Ayan, no. Yan na yung ating na-harvest as of 9:03. So charging current around 22.76. Sa kabila naman, MC series, kung gusto nyo makita, ayan naman, no. And, ayan guys, no. So, medyo maaga pa rin. Marami pang mangyayari, no. 484 watts naman yung pumapasok sa ating solar panel ngayon. Sa kabila naman is 108 watts. Eto, binalikan natin yung ating setup, no. Around 10:04 AM na guys, no. So, check na natin dito sa history kung ano na yung status ng ating harvest, no. So, dito makikita natin, no, yung charging current, 39.58 na. So, halos kapantay niya na yung charging current ng ating dating 40 ampere na solar charge controller. So, lalakas pa kaya to? Malaman natin. Palakas ng palakas yung power na galing sa ating solar panel. Around 11:53 AM na guys. At 11:53 watts din yung power na galing sa ating solar panel. Nagkataon lang to guys, no? So, history tab, makita natin dito, max charge current natin is nasa 44.61 ampere na. So, na-break na natin yung barrier natin from our previous solar charge controller na 40 ampere lang. I-monitor pa natin tong charging current na to kung tataas pa to. Medyo bumababa yung power na galing sa ating solar panel, no? 1:06 PM na guys. So, check natin dito sa history tab kung ano na yung naitala nating na max charge current. So, nasa 45.01 ampere na. So, medyo mas tumaas siya compared dun sa kaninang pag-check natin, no? Ngayon, mababa na yung power na galing sa ating solar panel. So, oras is 3:24 PM. So, around 400 watts pa yung pumapasok na. Medyo mataas-taas pa rin naman guys, no. Ayan, makita natin yung current na nag-charge sa battery is around 14 ampere na lang. History tab, check natin. Ayun na talaga guys, no. Yung naitala natin kanina na 45.01, yun na talaga yung max charge current natin of the day. Patuloy pa rin yung pagbaba ng power na galing sa ating solar panel, no. 4:15 PM na guys, no. 135 watts na lang yung power na pumapasok sa kanya. So, battery charging current nasa 4.8 ampere na lang. So, check natin dito sa history tab
kung ano na ba yung na-harvest natin, no? So, sa last row, charging energy, ito yung harvest natin, nasa 5.198 kilowatt hour, no? Ang na-harvest ng dalawang 610 watts na JA solar panel. Mababa na nga yung power na galing sa ating solar panel. 5:22 PM na kasi guys, no? So palibog na yung araw, 14 watts na lang yung galing sa ating solar panel. Charging current dito, mababa na lang din. Sa history tab natin, check natin kung magbago pa ng konti yung harvest natin. Ayan, no? Nasa 5.251 kilowatt hour na yung ating harvest. Ito na nga, nag-zero na yung power galing sa ating solar panel. So time check natin, 5:54 PM na. So, sa history tab, check natin baka nagbago pa yung harvest natin. Pero yun na yung guys, no, yung kanina. 5.251 kilowatt hour yung harvest of the day at yung max charge current natin is 45.01 ampere. 5 minutes later. Ito, kakarating lang natin ng bahay. So, around 6:01 PM na. So, na-share ko na sa inyo, no, dun sa ating application, yung naging total harvest natin for this day, no? First day ng ating MC series. So, makikita rin natin dito sa screen ng ating MC series na naka-night mode na siya. So, wala na ang power na manggagaling sa ating solar panel. Dito rin sa LED light, wala nang ilaw yung sa solar panel, no? Itong unang indicator light. No? So far, maganda yung naging harvest natin sa first day nitong ating MC series. And then, first time kong ginawa rin na first day ng solar charge controller is minonitor ko lang siya remotely, no? So, malaking advantage kung meron talaga tayo nitong Wi-Fi module. So, at least, no, kahit nasa trabaho ka, monitor mo yung behavior ng yung solar charge controller. Tech Solar.